Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Unang Korinto, Kapitulo 4. Ipalagay nga kami ng sino man na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Datapwat sa ganang akin ay isang bagay na totoong maliit ang ako'y siyasatin ninyo o ng pagsisiyasat ng tao. Oo, ako'y hindi nagsisiyasat sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili. Bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. Kaya nga, huwag muna kayong magsihakol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahahayag naman ang mga haka ng mga puso. At kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Ang mga bagay niyang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa ating sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangit? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Kayo'y mga busog na, kayo'y mayayaman na, kayo'y nangaghari nang wala kami. At ibig ko sanang mangaghari kayo, upang kami na may mangagharing kasama ninyo. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panoorin ng sanlibutan at ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga mangmang dahil kay Kristo, ngunit kayo'y marurunong kay Kristo. Kami mahihina, ngunit kayo'y malalakas. Kayo'y may karangalan, datapwat kami ay walang kapurihan. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal, at wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal na nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupa sana, ay kami nangagpapala. Bagamat mga pinag-uusig, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikang. Kami naging tulad ng yagit sa sanglibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa ating mga minamahal na anak. Sapagkat bagaman magkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ipinamamanhik ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito'y aking sinugo sa inyo si Timoteo, na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siya ang sa inyo'y magpapaalaala ng aking mga daang nanga kay Kristo, gaya ng itinuturo ko saan mang dako sa bawat iglesia. Ang mga ibang ay nangagpapalalo, na waring hindi na ako mapapariyan sa inyo. Ngunit ako'y paririyan agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon. At aking aalamin, hindi ang salita ng nangagpapalalo, kundi ang kapangyarihan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Anong ibig ninyo? Paririyan baga ako sa inyo na may panghangpas, o sa pag-ibig at sa espiritu ng kahinahunan?